Good day everyone, my name is Ana Luisa B. Poncia from BESED 3A at ngayon ipapaliwanag ko kung paano hinubog ng pamilya, edukasyon at paglalakbay ni Jose Rizal ang kanyang makabayan hadikain. So dito makikita natin kung paano nakaapekto ang kanyang kabataan, ang mga pangyayari sa mundo at ang kanyang pag-aaral sa Europa sa kanyang paniniwala at mga isinulat. So tara at simulan na natin. So number 1, paano ba hinubog ng pinagmulan ng pamilya at maagang edukasyon ni Rizal ang kanyang makabayan hadikain? Si Jose Rizal ay lumaki sa isang pamilyang edukado at may takot sa Diyos. So bata pa lang siya, tinuruan na siya ng kanyang ina na si Teodora Alonso na magbasa ng mga aklat tulad ng El Amigo de los Niños at Biblia. So dahil dito, naagang nahasa ang kanyang hilig sa pagbabasa at pagsusulat na naging pundasyon ng kanyang pagiging makabayan. So isang halimbawa na lang nito ay ang makulong ang kanyang ina ng walang malinaw na dahilan. So dahil dito, nakita niya kung paano nagdurusa ang mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanya. Kaya lumakas din ang kanyang pagnanais na ipaglaban ng hustisya at karapatan ng kanyang mga kababayan. So dito, sa murang edad, natutunan din niya na hindi patas ang sistema sa Pilipinas. Kaya naman, sinikap niya maging matalino at masipag sa pag-aaral upang balang araw makahanap siya ng solusyon sa mga problema dito sa Pilipinas. Number 2, paano nga ba nakaapekto ang mga pangyayari sa mundo noong ika-19 na siglo at pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas sa buhay at mga akda ni Rizal? So, noong ika-19 na siglo, maraming bansang lumaban sa kanilang kalayaan tulad ng French Revolution at American Revolution. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay inspirasyon kay Rizal na ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Habang nag-aaral siya at naglalakbay, nakita niya kung paano nagkaroon ng demokrasya at karapatan ang ibang bansa. Samantalang ang Pilipinas ay nananatiling inaapi at pinagsasamantalahan ng mga Espanyol. So, dahil dito, isinulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo upang ilantad ang katiwalian ng mga gobyerno at pang-aapi ng mga fraile sa mga Pilipino at ang panguli, pag-asa ng bayan sa edukasyon. Si Rizal mismo ay nakaranas ng diskriminasyon, hindi siya tinanggap sa Universidad ng Santo Tomas bilang medical na estudyante dahil siya ay Pilipino. And dahil dito, lalo niyang isinulong ang edukasyon bilang paraan upang magising ang bayan sa katotohanan. Number 3, paano nga ba nakatulong ang mga paglalakbay at pag-aaral ni Rizal sa Europa sa kanyang intelektual na pagunlad at paninindigan para sa reforma ng Pilipinas? So dito, nang magpunta si Rizal sa Europa, nakita niya kung paano pinamamahalaan ang isang maunlad at malayong lipunan. Natutunan niya dito na hindi lamang dahas ang solusyon sa pagbabago, kundi edukasyon at tamang impormasyon. Habang nag-aaral sa Madrid, nagilala niya ang iba pang mga Pilipinong reformista tulad nila Marcelo H. Del Pilar at Graciano Lopez Jaime. Naging bahagi siya ng La Solidaridad, isang pahayagan na naglalayong gisingin ang mga Pilipino sa pang-aapi ng mga Espanya. Dahil sa kanyang kaalaman mula sa ibang bansa, isinulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, hindi lang bilang isang kwento, kundi bilang isang sandata laban sa pang-aapi sa mga Pilipino. Natutunan din niya na ang edukasyon ay ang sandata. Ito yung nais niyang palawakin sa kaalaman ng mga Pilipino. Pangalawa, pagtutol sa karahasan. Dito yung paniniwala niya na hindi dahas ang solusyon. At pangatlo, pagpapahalaga sa wika. Dito, isinulat niya ang Sa Aking Mga Kabata upang ipakita ang halaga ng sariling wika. So, sa kabuuan, makikita natin na ang pagiging makabayan ni Rizal ay nahubog dahil sa kanyang pamilya, edukasyon, karanasan sa pang-aapi ng mga Espanyol, natuto siya mula sa mga pangyayari sa mundo at ginamit niya ang kanyang talino upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng panulat at edukasyon. So hanggang ngayon, ang kanyang mga isinulat at prinsipyo ay patuloy natin iniidolo at isinasabuhay. So ako nga pala si Ana Luisa B. Poncia from BESED 3A at sana ay may natutunan kayo sa aking paliwanag. Maraming salamat po.